kwentong ibabahagi ko ay mula sa aking tiya na tawagin na lang nating Dolor. Si Dolor ay isa sa mga babaeng antinger sa aming pamilya na may mataas na aral ng lihim na karunungan at susi general ng 4 na sulok ng mundo. Napakalawak na ng kaalaman niya pagdating sa espiritual na mundo. Mga aral mula Diyos Ama, subalit nasubok pa din ito nang minsan siya ay bumisita sa nag-iisang anak sa Maynila. Ayon sa aking Kuya Onil, na si Dolor ay may magandang pamumuhay sa Mindanao dahil ang asawa nitong si Kuya Reden ay isang lineman sa isang oil company sa Jordan noong mga panahon na iyon. At ang kaisa-isang anak nitong si Ate Pia ay nagtatrabaho bilang isang doktor sa isang malaking hospital sa Maynila. Halos 5 taon pa lang si Ate Pia sa Maynila nang hingiin ng isang Ginoo ang kanyang kamay upang makipag-isang dibdib sa kanya. Tawagin na lang natin siyang Ariel. Ayon pa kay Kuya Onil, si Ariel raw ay isa sa mayamang negosyante at may iilang maliliit na pribadong kumpanya sa Maynila. Napakaganda ng pamumuhay ng lalaki. Maging ang mga magulang nito ay may malalaking negosyo sa iba't ibang parte ng Pilipinas. Habang nagdidilig ng halaman ng Tia Dolor, ay nakatanggap siya ng isang sulat na hindi pamilyar at may mga nakaimprentang bulaklak sa harap. Dahil sa pagkalito ay agad niya itong binuksan. Gamitin ko po yung punto de vista ni Dolor para mas madali po nating maintindihan ang kwento. Yun na nga po, isang hindi pamilyar na sulat ang aking natanggap, kaya agad ko itong binuksan. Wala pang ilang sandali nang aking makapamilyaran ng sulat kamay mula sa aking anak na si Pia sa panimulang bati nito. Pagbukas ko ng malaking sobre at may bumulaga sa akin na plane ticket at isang sulat. Imbitasyon ito para sa kasal ni Pia. Unti-unting nahulog ang aking mga luha. Hindi ito luha ng lungkot o pigati, kundi luha ito ng kagalakan. Dahil sa wakas ay tinupad na ng mahal na Poong Hesus ang aking mga madalas na panalangin. Na maging masaya at makahanap ng mapapangasawa ang aking kaisa-isang anak na si Pia. Matapos ko itong mabasa ay wala na akong sinayang na sandali at doon ay tinawag ko si Linda, ang aking kasama sa bahay, para tulungan akong mag-asikaso ng aking mga kagamitan at ilang mga damit na kinakailangan. Halos inabot ako ng 1 oras sa pag-aasikaso ng aking mga dadalhin. Subalit hindi ko ito alintana dahil sa kasiyahan na nadarama ng aking puso. Naisip ko din na bisitahin ang aming inkongrepor sa Pangasinan pagkatapos ng kasal ni Pia. Ilang araw ang lumipas nang dumating na ang takdang petsa ng aking paglisan, ay inihatid ako ni Linda sa paliparan at hinabilin ko ang bahay. Kasama na ang aking mga alagang hayop at mga halaman. Hanggang sa ilang oras pa ang lumipas nang dumating ako sa airport ng Maynila. Agad naman akong sinalubong ng aking anak habang may bitbit itong placard na may nakalagay na "Welcome home, Mama," at ng kanyang magiging mister na si Ariel. Sa puntong iyon ay nagsimula kaming mag-iyakan mag-ina. Dahil sa tuwa at pananabik sa bawat isa, dahil sa aking pagkakatanda, ay ilang taon din kami nitong hindi nagkita, kaya walang mapaglagyan ng pananabik ko sa aking anak. Inaya ko na kumain na muna kami at maglibot ng konti bago tumuloy sa bahay ni Pia. Napakaganda ng Maynila at masasabi kong isa ito sa pinakamagandang lugar na aking napuntahan noong mga panahon na iyon. Sa bahay ni Pia kami tumuloy at si Ariel naman ay tumuloy sa kanilang bahay sa Makati. Tsaka ito nagpaalam at nagsabing bukas na bukas ay dadaanan niya kami sa bahay ni Pia upang sunduin at makapamasyal sa mga magulang niya sa Laguna. Ang unang pumasok sa isip ko ay sa wakas ay makikilala ko na ang aking mga magiging mga balae. Hanggang sa nagpaalam na nga si Ariel
Tapos ay bigla itong yumuko upang magmano sa akin at napasabi na lang ako ng kaawaan ka ng Diyos iyo at mag-iingat sa landas na iyong tatahakin. Naway gabayan ka ng Poong Ama nating lahat at isang matamis na ngiti naman ang isinukli nito sa akin. Buong gabi kaming magkayakap ng aking anak. Dahil sa pagkasabikat, buong gabi kaming nagkwentuhan tungkol sa mga bagay-bagay at balita sa bawat isa. Kinaumagahan ay maaga akong nagising. Nanalangin ako at nagpasalamat sa Diyos Ama at pinakain ko din ng pondo ang aking mga gamit na susi general na aking tangan. Naghanda na rin ako ng pang-almusal para sa aming tatlo na kung sakaling kakain si Ariel ay pwede itong sumabay sa amin. Makalipas naman ng ilang oras ay dumating na si Ariel. Subalit ang ipinagtataka ko ay nung makilala ko ito ay mabait, magalang at malambing. Pero galit itong dumating tsaka iba't ibang hindi magagandang mga bagay ang lumalabas sa bibig niya. Tapos ay malakas pa ang boses na akala mo'y may kaaway. Pero ipinagsawalang bahala ko na lamang at inisip kong mukhang masama ang naging gising nito. Maya-maya naman ay padabog itong pumasok ng kwarto ni Pia at nilampasan lamang ako ng hindi pinapansin. Kaya naman agad na napakunot ang aking noo dahil sa nangyari. Subalit natigilan ako nang sa puntong iyon ay nasagap ko ang isang maitim na presensya na pumapalibot sa lalaki na animoy may nagkokontrol sa kilos at pag-iisip nito. Isang orasyon ang pinakawalan ko sa hangin upang makumpirma ang aking hinala. At ilang sandali pa lang ay nakumpirma ko na may lumulukob ditong masamang espiritu. Kaya agad kong dinukot ang aking gamit. Dahil bukod pa sa aking hinala, may naramdaman pa akong kakaibang mga elementong itim na nagmamasid sa amin sa loob. Umusal ako ng 3 buhay na salita. Tapos ay isa-isa kong ibinato ang mga iyon sa mga nilalang ng dilim. Dahil sa may iilang palipad-lipad sa aking ulunan, ay inilabas ko ang susi general at itinaas. Matapos ito ay nalusaw lahat ang mga ito, ultimo ang mga patakas na. Sa isip ko ay may nananalbahay sa aking manugang at kailangan kong kausapin si Pia upang sabihin ang mga nakuha kong impormasyon. Sinundan ko pa itaas si Ariel upang silipin na kung ano ang ginagawa nito. Isiniwang ko ang pinto ng bahagya upang sipating ko kung nasaan ito. Nakita ko naman si Sophia na mahimbing pang natutulog. Nang ikutin ko ang aking paningin, ay halos lumuwa ang aking mata nang makita ko si Ariel na may 6 na itim na aninong sumasakal dito. Pero ang aking ipinagtataka ay hindi ko naman ito nakita noong una kaming nagkasama-sama. Kaya tinanong ko ang aking sarili kung ito ba ay nakatago sa aking dipensang espiritual. Agad naman akong umusal ng 4 na susi at basag na susi general, panapos at pambiyag sa 6 na mga itim na nilalang na lumulukob kay Ariel. Iniihip ko ito sa aking mga kamay at isa-isa kong hinuli ang mga ito sa kaliwang balikat ni Ariel. Habang hinuhuli ko naman ang mga ito, ay nagpupumiglas sila habang natutupok ang mga ito sa aking mga kamay. Nagulat ang aking anak dahil matapos kong gawin iyon, ay biglang nagpakawala ng isang kahindik-hindik na sigaw si Ariel na labis naman itong ikinabahala. Matapos iyon ay agad itong nawalan ng malay tao. Bumangon ang nooy natutulog na si Pia nang marinig nito ang sigaw ng kasintahan. Agad din niya akong nilapitan upang tanungin na kung ano ang nangyari. Doon ko na sinimulang ikuwento ang aking mga ginawa at nakita. Ilang oras pa ang lumipas matapos kong hipa ng bunbunan ni Ariel ay nagising na ito. Ang una naman nitong hinanap ay si Pia na nooy nasa kanyang tabi ng mga oras na iyon. Umiiyak dahil sa pag-aalala. Agad naman akong kumuha ng baso na may tubig at inusalan ito ng ilang buhay na salita upang bumuti ang kanyang nararamdaman. Tsaka ako ipinainom ito kay Ariel. Tinanong naman siya ni Pia kung ano ang kanyang nararamdaman. Napaiyak ito ng ilang saglit at sinabing napakagaan na ang kanyang pakiramdam
na ayon pa dito ay ilang linggo na niyang dinaramdam ang napakabigat na presensya na halos pinahihirapan siyang makatulog, makakain at ultimo pagdumi ay kanya na rin pinoproblema. Palaging mainit ang ulo niya sa mga maliliit na bagay. Nagulat naman kami ni Pia dahil sa mga revelasyon ng kanyang kasintahan. Sa gitna naman ng usapan namin, ay bigla akong nabahala kung bakit may sumasalbahay sa kanila. Sa kadahilanang ang ilang kaibigang engkanto ko at mga alaga ay aking pinalpas upang hanapin ang lokasyon ng mga sumasalbahay sa aking magiging manugang. Huminga ng malalim si Ariel at doon ay nagsimula magkwento. Noong nakaraang buwan ay bumisita daw siya sa kanyang mga magulang sa Laguna, na nooy kaarawan ng kanyang ama. Marami ang bisita nilang mga kasosyo sa business, mga empleyado niya, iilang mga kaanak at malalapit na kaibigan. Subalit ang kanyang labis na ipinagtataka ay kung bakit hindi silang mag-asawa ang nakikihalubilo sa kanilang mga bisita. Subalit may napansin siyang isang hindi pamilyar ang itsura sa halupo ng mga bisitang nandon, na parang may mga ibinubulong sa kanyang ama na sinasang-ayunan naman nito. Isang matandang babae na umiidad ng 50 hanggang 60 taong gulang. Uugod-ugod na ito, subalit makikita mo sa kanyang mga kilos na maliksi pa itong gumagalaw at may magandang tinig. Nawara hindi akma sa edad nito. Sa isang banda ay biglang nawaglit ang atensyon ni Ariel nang bigla siyang yakapin ng kanyang mga pinsan mula pa sa Japan. Dahil sa katagalan na rin nilang hindi nagkita-kita, ay tuluyan ang nakalimutan ng tungkol sa matandang iyon na kasama ng kanyang mga magulang. Matapos makipagkwentuhan sa mga kamag-anak at iba pang mga bisita, ay kinuha na ni Ariel ang regalo upang ibigay sa kanyang ama at mayakap na rin ang kanyang ina. Subalit kahit anong lingon niya sa kaliwa at kanan, ay hindi niya sila makita, kaya minabuti niyang maglakad-lakad upang sila ay hanapin. Pero laking gulat ni Ariel nang makita ang matandang babae na kumuha ng isang baso at may ibinulong dito, tapos inabot sa kanyang mga magulang. At agad naman nila itong kinuha upang inumin. Dahil sa pag-aalala, ay kagad na lumapit si Ariel sa kanyang mga magulang at doon ay ipinakilala ng kanyang ama ang misteryosong matandang babae. Ayon sa kanyang ama, ang pangalan nito ay Doria, isang bagong kapitbahay na nakilala ng kanyang ina dahil sa mahilig ito sa mga bonsai at paghahalaman na rin. Agad naman itong binati ni Ariel at nagbigay ng galang sa matanda. Subalit hindi pa siya tapos sa pagpapakilala, ay agad siyang nilapitan ng matanda at nagmamadaling hinawakan ng kanyang mga kamay. Paakyat ng mga braso niya, tsaka daw siya mahinay na tinapik ng ilang ulit at hinagod pa itas ang kanyang noo. Sa puntong iyon ay napagtanto ni Dolor na hiniwitan si Ariel ng matandang si Doria at kinargahan ng mga alaga nito. Matapos iyon ay nakaramdam na si Ariel ng kakaibang lamig at mistulang magkakasakit siya na parang babagsak ang kanyang katawan, lalo na sa parteng ulo. Agad din daw na bumigat ang kanyang pakiramdam. Noong unang mga ilang araw pa lamang ang lumilipas, ay inakala nitong stress lang sa mga gawain at problema sa negosyo. Dahil na rin sa dami ng dapat trabahuhin. Pero dumaan pa ang ilang bang araw, ay napapansin niya ang ilang pagbabago sa sarili na labis niyang ipinagtataka. Naging malungkutin din si Ariel at parating mainitin ng mga ulo sa mga taong nakapaligid sa kanya. Pero ang labis nitong ipinagtataka ay kung bakit kapag kasama niya daw si Pia ay biglang humuhupa ang kanyang mga nararamdamang negatibo at umaaliwalas ang lahat sa lalaki. Humingi muli ng isa pang basong tubig si Ariel at inorasyonan ko ulit ito, tsaka pinainom bago ulit nagsimulang magsalaysay si Ariel. May kung anong nangyayari sa kanyang katawan na parang gustong-gusto nitong dalawin o puntahan ang kanyang ina na hindi niya naman alam kung bakit. Kaya sinunod na lang niya ang kanyang sarili. Pero sa hindi inaasahang pangyayari,
ay nagkagulatan sila ng matandang si Doria na nasa loob ng bahay at animoy may inaasikaso sa kanilang kusina. Kaya naman labis na pinagtatakan ni Ariel kung bakit nandun ang matandang iyon. Pero sinabi ng matanda sa kanya na nasa kwarto pa daw ang kanyang ina at mukhang may sakit. Ilang linggo na din daw nitong iniinda ang sakit na iyon. Agad naman tumakbo si Ariel paakyat upang tignan at kamustahin ang kalagayan ng kanyang ina. Subalit hinabol siya ng matanda at pinagbawalan. Dahil maselan daw ang ina nito at ayaw ng bisita na kahit pa mismo ang nag-iisang anak ay ayaw nilang makita. Kaya naman labis kaming nabahala ni Pia sa mga narinig kay Ariel. At napatanong na bakit pagbabawalan si Ariel ay magulang niya iyon. Kung tutuusin nga ay nasa kanya ang lahat ng karapatan doon. Dahil ikaw ang kadugo at hindi yung kung sino lang na nakilalang kapitbahay na Doria. Kaya naman sa isip ko ay nabakas ko sa mukha ni Ariel ang unti-unting pagpasok ng lungkot. Naayon na rin dito ang kanyang ipinagtataka pa ay para siyang sunod-sunuran sa mga sinasabi ng matandang iyon at mistulang isang asong nakatali at walang kalaban-laban sa mga sinasabi ni Doria sa kanya. Isa din pala sa ipinagtataka pa ni Ariel ay kung bakit lahat ng kasambahay ay tinanggal sa trabaho. Ay halos lahat iyon ay kasama na nilang tumanda at nag-alaga pa daw sa kanya. Hanggang sa lumapit yung matanda sa kanang tenga ni Ariel at may binulong na kung anong lengguwahe. Hindi naman daw niya maintindihan, subalit biglang nablangko na naman ang kanyang isip at wala nang maalala. Inabot din ng ilang oras nang siya daw ay may himasmasan at laking gulat na lang niya nang makita ang sarili na nasa loob ng kanyang sasakyan at nakapark na sa kanyang bahay. Kaagad din naman niyang tinawagan ng kanyang ama na nooy nasa isang business trip upang humingi ng tulong. Subalit ang ipinagtataka niya ay nang pagalitan pa siya nito at sabihing si Doria na ang bahala sa kanyang ina at kung maaari ay sundin na lamang si Doria. Sabay baba sa telepono. Itong aking anak na si Pia nga pala mga kalakbay ay may tanga na gumamela seles na mula sa aming ingkong grepor. Pamproteksyon sa anumang masamang elemento at kontra sa mga mahika negra. Kaya naman nakokontra ng gamit ni Pia ang itim na elemento kapag kasama niya si Ariel. Pagpapaliwanag ko sa kasalukuyang nagugulo ang isip ni Ariel habang unti-unti nitong tinatanggap ang sitwasyon. Matapos ko namang marinig ang salaysay ni Ariel ay nagkaroon ako ng isang agam-agam. Mukhang mapapasubo ko sa isang pukot o mangkukulam na kayang kumontrol ng biktima at may mataas na aral sa mahika negra. Sa aking hinuwa ay kakayanin ko kaya ito sa isang kombate? Ayan ang isa sa pinakamalalim kong tanong sa aking sarili. Pinag-isipan ko muna ng ilang ulit ang sitwasyon. Humingi ako ng tulong sa amang nasa itaas para sa kanyang gabay at awa. Humingi din ako ng lakas sa aking gabay upang hindi niya ako iwan. 2 araw ang lumipas ay kinausap ko si Pia. Natutulungan ko si Ariel at ang mga magulang nito. Nang marinig niya ito ay napangiti na lamang siya. Nai-schedule na namin ang pagpunta sa bahay ng magulang nila Ariel upang makipagkita at makausap na din tungkol sa kasal na nalalapit. Nang kami ay dumating sa bahay nila malayo pa lang, ay nakita ko ang iba't ibang klaseng elementong mga alaga ng isang pukot at tagamasid sa mga nagaganap sa labas ng bahay. Dito ko din nakita ang ilang mga alaga kong pinaalpasan. Subalit hindi nakabalik ang mga ito sa akin dahil pala natrap sila sa isang itim na enerhiya at nahirapang lumabas upang makabalik sa akin. Ang isa sa mga ito ay isang anino na mistulang dragon na lumulutang. Subalit napakaitim nito at may aurang nakakapanghilakbot. Lahat ng mga iyon ay nakatingin lamang sa amin at mukhang handa na silang sumagupa anumang oras nila gustuhin. Kaya hinawakan ko ang kamay ni Pia at Ariel upang hindi sila matakot. Hindi lang iyon basta hawak dahil binahagian ko sila ng proteksyon poder
at mataas na uri ng bakod upang hindi sila agad masaktan ng mga nilalang na ito. Sinabihan ko si Pia na huwag mag-alala at may awa ang Diyos Ama sa kanila. Kahit napakaraming elemento ay kakayanin nila iyon basta pahintulutan ng Diyos Ama. Ramdam ko ang takot at kaba ni Pia habang kami ay papasok pa lamang ng bahay. Agad namang iwinaksi ni Pia ang kanyang mga agam-agam. Sumang-ayon ito sa akin at sinabing handa na po ako sa mga posibleng engkwentro natin sa labas at loob ng bahay. Umusal naman na ako ng orasyon na kung tawagin ay mataas na balutin ng Arkanghel upang maprotektahan ang aking pisikal at espiritual na katawan. Matapos ko namang mausal ang mga basag at mga susi, habang kami ay naglalakad papasok ng tarangkahan nila Ariel, kitang-kita ng aking mga mata na unti-unting nagsisialisan ang nilalang na mukhang mahihina. Na ang iba naman nagpumilit na maiwan ay nalulusaw, kung hindi naman ay naaabot dahil sa presensya namin ni Pia. Subalit kahit gaano pa kalakas ang aking mga binibitiwang orasyon at pantaboy, ay may matigas na 4 na natira sa mga elementong itim na sa klase ng mga ito ay may ikukonsidera mo ng halimaw at may kakaibang mga lakas. Kaya naman hindi kami nagbaba ng depensa. Halos panawan naman ako ng gulat nang inatake kami ng 2 nilalang na mukhang mga aso. Subalit ang mga mata nito ay lumiliyab ng kulay itim habang hindi tumitigil ang laway sa pagtulo. Meron din itong may mahabang dila na umiikot sa kanilang buong mga katawan na mistulang may sariling pag-iisip. Dahil kusa itong nagwawasiwas kung saan-saan direksyon. Sa buong buhay ko ay ngayon lang ako nakakita ng mga ganong nilalang at elemento. Agad akong sinabihan ni Pia na humanda na at may paatake na sa aming paligid. Kaya umusal agad ako ng mga tigalpong pamarusa. Tsaka ko ibinato iyon sa direksyon na itinuturo ng aking anak. At ayon kay Pia ay mistula daw na nabutas ang tiyan ng nilalang nang tamaan ito ng aking tigalpo. Umungol naman ang kasama nito na wari takot na takot at halatang tatakas na. Subalit tinagalpo ko na maging ito upang hindi na ito makapagbigay ng ano pa mang pinsala sa amin kung sakaling makakatakas pa ito. Agad kaming nakapasok sa tarangkahan at doon ay nakita namin ang matandang si Doria. Nawaring inaantay talaga kaming dumating upang komprontahin. Madami itong mga bagay na sinabi. Subalit siya daw ay labis na humahanga dahil ang mga alaga niya ay may mga dekalibreng maligno at mga itim na engkanto. Inubos ko daw ang mga iyon ng isang iglap lamang. Pero sinabihan ako nito na huwag masyadong magpakampante dahil madami pa siyang alas na mahuhugot. Doon ay sinimulan kong alamin kung bakit ba ganun ang ginawa niya sa pamilyang iyon, na kung sila ba ay naging masama o sinalbahe ba ng mga ito. Tapos tumawa lamang si Doria at sinabing wala naman daw masamang ginawa ang pamilyang iyon sa kanya. Labis lang daw siyang naiinggit sa ina ni Ariel. Kaya gusto nitong makuha ang lahat ng meron ang mga ito at gagawin niya ang lahat upang mangyari ang kanyang mga plano na hindi siya magpapatinag kung kanino. Agad naman akong umusal ng tigalpo kontra Mahika Negra at sabay ibinato ko ito sa matandang iyon. Subalit pinagpaglamang ng matandang babae ang aking tigalpo. Gumanti naman ng usal si Doria at tila naghagis sa ere. Tapos ay lumabas sa harapan namin ng alaga nitong badyak. Para po sa hindi nakakaalam, ang badyak ay isang higanting engkantong itim. Nakahalin tulad ng isang malaking bayawak na may 6 na paa at 3 buntot na ginagamit nitong panlaban sa mga nakakaharap nito. Napakalaki nito na mistulang isang kotse sa laki, subalit mabagal naman itong kumilos. Agad ko namang dinukot ang aking susi general sa loob ng aking bulsa at itinaas ko ito na nakaharap sa badyak at doon ay lumiwanag ito ng napakatindi, dahilan upang masilaw ang nilalang. Dahil naman sa galit ng badyak ay ipinang-atake nito ang kanyang 3 mahabang mga buntot na kung saan-saan tumatama. Agad naman itong sinabayan ni Pia habang nag-oorasyon ng 3 sinag ng Mahal na Birheng Maria.
upang ito ay lusawin. Subalit hindi ito ganong kadali dahil may mga proseso sa paggamit ng orasyong iyon at kakain pa ng ilang mga minuto bago maibitaw. Kaya naman kagad kong kinuha ang atensyon ng badyak tapos ay inatake ko ito sa iba't ibang direksyon upang mawala ang focus nito kay Pia nang sa ganun ay maibitaw na namin ang orasyon na tatapos dito. Patuloy naman na iwinawasiwas ng nilalang ang mahaba nitong buntot na mistulang latigo. Pero laking pasasalamat ko na lahat ng pag-ataking iyon ay akin namang naiiwasan hanggang makahanap ako ng butas nito sa depensa at inatake ko ito gamit ang susi general. Subalit nang maidikit ko ang susi sa nilalang ay tinamaan ako ng nilalang ng mga hampas ng buntot na naging dahilan upang ako ay matumba at malagay sa alanganing sitwasyon. Pero hindi ako nawalan ng lakas ng loob at tiwala sa Ama. Biglang lumakad ang bagyak sa kinaroroonan ko at mistulang tatapakan ng aking mga kamay. Ilang beses pa ako nagpagulong-gulong upang maiwasan ang mga pag-ataking iyon. Hanggang sa ang pinakahihintay kong mangyari ay naisagawanan ni Pia. Dahil nang maikarga nito ang orasyon sa kanyang gumamela seles, ay madalian niya itong ibinato sa nilalang. Tapos ay tinamaan ito sa may bandang noo na ikinatupok ng malaking katawan nito. Habang lumalagablab naman ang nilalang ay tinulungan ako ni Pia upang makatayo at kami ay makapagpatuloy sa loob. Nang kami ay makapasok sa loob ng malaking bahay nila Ariel, ay kita ko sa gilid na lahat ng kasambay na inaakala ni Ariel na tinanggal ay nandun at mistulang mga estatwa. Nakahalera sila sa isang gilid at dito ay napagtanto namin na ang mga ito ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng matandang pukot. Mahahalata mo na nalukob na ang mga ito ng mga itim na anino. Nagulat kami nang sa gilid ng mga ito ay nandun ang matandang pukot na si Doria at sumenyas na umatake ang mga ito. Sinabihan kong muli si Pia na maganda at sila ay makikipagsabayan sa puntong iyon at sabay-sabay kaming sinugod ng mga kasambay nila Ariel. Mga wala sa sarili at galit na galit. Isa-isa namin silang nilabanan. Nakipagpambuno kami ng malala upang sila ay madaig. Sa bawat napapatumba namin ay agad kong inoorasyonan ng panselyo ang mga ulo nila upang tuluyan ng maputol ang koneksyon mula sa matandang pukot na si Doria. Sa pagkakatanda ko ay 6 sila na aming naitumba. Matapos ito ay inutusan ko na si Pia at Ariel na umakyat sa itaas upang kuhain ng nanay niya at makita ang kalagayan nito. Habang naglalakad naman ang matandang pukot palapit sa akin, ay sinabihan ko silang dalawa ni Ariel na mauna na sa itaas at ako nang bahalang makipagtuos sa matandang pukot. Tumango naman sila hudyat ng pagsang-ayon sa akin. Agad namang pumulas ng takbo ang dalawa pa itaas at gusto pang humabol ni Doria. Subalit nahatak ko siya sa kanyang damit, kaya iyon ang naging dahilan upang mawasak ang pang-itaas nitong suot at mahulog sa lapag. Galit na galit itong bumangon at umusal ng mga panalangin mapangwasak at maitim. Inatake niya ako ng kanyang mga orasyon. Subalit mabuti na lang, ang iba dito ay hindi nakatagos sa aking bakod at poder. Nang mapansin ng matanda na lugi ito sa espiritual na laban, ay umatake ito gamit ang kanyang tungkod. Pinaghahampas ako nito at ginawa ko naman ang lahat ng aking makakaya upang umiwas sa mga pag-atake niya. Muli namang umatras ang matanda at pumormang aatake pa sulong. Tumuwad ito at umangil sa akin na para bang isang aswang. Bigla itong sumalakay sa akin. Subalit agad akong nakailag nang ako ay makabuelo. Mula sa aking kinatatayuan ay agad ko itong hinatak upang maibalabag siya sa lupa. Kaya malakas ang loob kong makipagsabayan sa nilalang ng dilim ay dahil meron akong ginagamit na orasyon na kung tawagin ng mga batikang antingero ay dasal ng Santo Cristo. Ang turo sa amin ng aming ingkong ay ito daw ang dinadasal ng Panginoong Hesus. Kaya niya nagawang mabuhat ang krus ng Kalbaryo.
Sa madaling salita, hiram itong lakas mula sa aral ng Diyos Ama. Halos mawasak ang likod ng nilalang matapos ko siyang ibalibag sa lupa at lumukso ko palayo upang makapaganda sa susunod nitong atake. Halos natulala naman ako sa aking nakita. Nang kagatin ng matanda ang kanang braso nito dahil ito ay lumaylay sanhi ng pagkakabalibag ko sa kanya sa lupa. Dahilan naman upang mapunit ang laman nito sa braso at tuluyang maputol. Matapos niya itong gawin ay humalakak ito ng may sa demonyo. At laking gulat ko nang mag-anyo itong isang taong ibon na kung tawagin ay aguwak o aswang na lipad. Ang taong ibon na may mahahaba at matatalas na mga balahibo, pati na rin ang mga pangil nito. Subalit ang aking pinuproblema ay ang tuka ng nilalang na iyon dahil sa napakahaba at napakatalas. At kung aabutin ako ng mga ito ay tiyak na ang aking kamatayan. Hindi naman ako nawalan ng pag-asa. Bagkus ay agad kong ikinarga ang kumpletong salansa ng kidlat sa aking magkabilang daliri. Tapos sinabayan ko pa ito ng 3 buhay na salita upang mapalakas ito ng doble para sa isang tirang iyon na posibleng ikapoksa naman ng aguwak. Hanggang sa muling umatake ang aguwak. Subalit sa pagkakataong ito ay nakatama ito sa akin at nahiwa nito ang aking hita. Kaya ako napaupo dahil sa sakit na natamo sa pag-atake niya. Pinilit ko namang gumapang upang makahanap ng buwelo at makatayo. Pero hindi ako nito binigyan ng pagkakataon at umatake na naman ito. Kaya lang sa puntong iyon ay nakakuha ko ng espasyo at sinipa ko siya sa likuran. Tsaka tumalsik dahilan upang bumura ang nilalang sa isang bakal ng estante at mapigilan ang paggalaw nito. Doon sa pagkakaipit niya ay inusal ko na ang aking huling alas at buong lakas na tumayo upang pakawalan ang mga orasyon sa aking 2 kamay. Agad ko namang itinarak ang 2 hintuturo ko sa tagiliran ng halimaw na naging dahilan ng malakas nitong pagpalahaw na tumagal ng halos 30 segundo bago nawala ng ulirat. Nang masiguro kong wala na itong malay, ay pinilit kong hanapin sila Pia at Ariel. Isang malakas na sigaw ang kumuha sa aking atensyon upang puntahan kung saan man ito nagmula. Nakita ko ang isang hindi namang katandaang babae na nakahiga sa isang kama at punong-puno ng maitim na mga pasa at patye sa kanyang mga damit. Umakto ito ng kakaiba na mistulang sinasaniban. Labis-labis ang pasasalamat ko sa Poong Jesus dahil sa paggabay niya sa akin at sa kanyang mga pinahiram na lakas. Subalit hindi pa natatapos ang aking laban. Kaya kailangan kong magtira ng kapangyarihan upang malabanan ko ang kung sino mang sumapi sa katawan ng ina ni Ariel. Matapos ang aking pakikipaglaban sa matandang pukot na may kakayahan palang magpalit anyo bilang isang aguwak, ay hindi ako nagpakampante. Dahil alam ko ang mga banta sa kapaligiran. Kahit na hirap ako sa paglalakad, ay pinilit ko pa rin hanapin si Pia at Ariel. Umakyat sila sa itaas upang hanapin ang ina ni Ariel. Labis akong nakaramdam ng takot, kilabot at hindi maipaliwanag na sindak nang tumuntong ang aking mga paa sa kwarto ng mga magulang ni Ariel. Halos masuka ko at maubusan ng hininga dahil sa tindi ng puwersang lumulukob sa kwartong iyon. Natipong hindi pa ako nakakalapit ay pinapatay na ako. Ano ito? O Diyos Ama ng lahat, wag na wag niyo po akong pababayaan. Gayon din ang mga mahal ko sa buhay. Labis kong iniisip kung bakit nakakatagos sa aking bakod ang presensyang iyon. Alam ko sa sarili ko na humina na ang aking depensa dahil sasagupa ako sa naunang nilalang. Subalit parang grabe naman ang nangyayari na mistulang naubos ko na yung buong pondo na ikinakarga ko. Subalit kahit ganito ang aking nararamdaman ay hindi ako nagpatinag. Inusal ko ulit ang orasyon ng San Cristobal at ang isang orasyon na kung tawagin sa aming pamilya ay hiram na 3 mata. Ang orasyon na ito ay paghingi ng pahintulot sa may kapal upang mahiram ang 3 panalangin upang makita ko ang aking kaharapin
Matapos kong usalin ang mga ito, ay naramdaman kong pumasok ang kakaibang lakas sa aking katawan. Mula sa aking ulo hanggang sa kaduluduluhan ng aking mga daliri. At doon ay paika-ika akong tumuloy sa kinaroroonan nila Pia at Ariel. Ayon sa aking anak, ay nang mabungaran niya ang kaganapan sa loob ng kwarto ng kanya magiging biyanan, ay may kakaiba daw siyang narinig. May naghihimnong pakanta, subalit hindi niya matukoy kung anong kanta ito. Matapos niya itong marinig ay nilukob raw siya ng katakot-takot na kaba at kilabot pati na sindak. Dahil naman sa dilim ng kwarto, ay pinilit ni Pia na aninagin ang mga pihitan ng ilaw upang alamin kung kanino nang gagaling ang nakakatakot na himno. Halos isuka ako ng kwarto dahil sa lakas ng puwersa na mukhang nanggagaling sa ina ni Ariel. Isang demonyo ang nakalukob sa katawan ng matanda dahil amoy na amoy dito ang sunog na kapaligiran at ang malalaking sungay nga ng nilalang na ito ay hindi maitatago. Marahil ito ang sinusunod o kinikilalang Panginoon ni Doria. Pinasanib niya ito sa ina ni Ariel upang mapagtulungan nila kami ng aking anak. Subalit mukhang nagkamali sila dahil hindi kailanman mananalo ang puwersa ng dilim sa alagad ng liwanag. Agad na hinubad ni Pia ang kanyang gumamela seles at agad inipit sa pagitan ng kanyang mga kamay. Inunat niya ito habang nakaharap sa ina ni Ariel na patuloy pa din ang paghihimno ng salitang hindi siya pamilyar at hindi naiintindihan. Habang dahan-dahang lumalapit si Pia, ay nakita niya si Ariel na nakasubsob na sa lapag. Marahil ay nawalan siya ng malay dahil sa lakas ng presensya sa loob ng silid. Pero hindi nagpadaig si Pia at pinilit niyang isulong ang mga paglakad kung saan nandun ang kanyang gamit na gumamela seles. Unti-unti siyang dumausdos papalayo dahil mukhang hindi niya kaya ang lakas nito. At sa puntong iyon ay narinig kong sumisigaw ang aking anak at kailangan niya ako. Dito sa puntong ito ay lalong umigting ang aking lakas pisikal at espiritual. Nang walang ano-ano'y itinulak ko ang pinto papasok ng silid at doon ko nakita ang aking anak at si Ariel. Agad ko namang sinabihan si Pia na pagtulungan na nila iyon upang mabilis na magapi. Nakipagtulungan ako sa aking anak upang makalapit kami sa ina ni Ariel. Halos panawan naman ako ng katinuan nang makita ko ang itsura ng ina ni Ariel. Meron itong 4 na sungay na halos 1 dangkal ang bawat isa at 4 na mapupulang mata na lumuluhan ng itim na likido. Nagsasalita din ito sa iba't ibang klaseng lengguwahe, kabilang ang Latin, Nihongo, Slavic at iba pang lengguwahe. Nagulat ako nang sabihan ako nito ng kamusta ka at binanggit ang tunay kong pangalan. Binanggit din nito ang aking mga kasalanan at mga naging pagdurusa sa buhay. Ginagawa ito ng demonyo upang puksain ang aking isipan at tuluyan akong malukob rin. Pero labis akong naapektuhan nang sabihin nito na ang aking mister ay hindi na uuwi ng Pilipinas dahil may nabuntis daw ito sa ibang bansa. O kung uuwi man ito ay gagawan niya ng paraan upang bumagsak ang eroplanong sasakyan nito. Halos madurog ang pagkatao ko nang marinig ko ang mga ito mula sa babaeng ngayong ko lamang nakaharap. Dahil sa gigil ko at inis ay dinukot ko ang aking pinakaiingatang susi general at sabay na idinikot ko sa noo ng nagwawalang ali. Bumulahaw ito ng iyak at nagwika ng tama na. Itigil mo na ang ginagawa mo sa akin. Agad kong tinanong kung ilang silang nakasanib sa taong iyon. Subalit tawang nakakaloko lamang sinagot nito. Kaya naman inusalang ko ng 4 na buhay na salita ang aking medalyon at isa-isa kong itinarak ito sa kamay at paa ng ina ni Ariel. Sa puntong iyon ay lalong naging mabalasig at nakakatakot ang kanyang ina. Pero hindi ako nagpatinag. Doon ay tinarakan ko siya ng 5 sinag ng mata ng araw upang hindi na ito makagalaw pa. Habang ginagawa ko naman iyon ay nagpalinga-linga ang matanda sa paligid na animoy may hinahanap na kung ano. Kaya sinabihan ko siya ng, "O sino naman ang hinahanap mo? Si Doria ba? Wala na siya, kinatay ko na yung bata mo."
Huwag kang mag-alala, maya-maya ay pagsasamahin ko na kayo. Diyan sa lugar na kung nasan ka at pababaunan ko pa kayo ng isang orasyon na tiyak na magugustuhan ninyo. Bumulahaw na naman ang sigawang matanda nang gamitan ni Pia ng espiritual na espada ang matanda. Hiniwa-hiwa ni Pia ang mga kamay at hita ng matanda gamit ang lihim na aral mula sa atardar. Kitang-kita ko kung paano nagkikisay ang matandang iyon. Doon ay nagsimula na akong magtanong tungkol sa pangalan ng demonyong nakasanib. Subalit wala pa din itong imik at panay lamang ang pagpupumiglas nito. Mababakas mo din na tumalab na ang mga orasyon kong panggupo ng masamang nilalang. Hindi ako nagpadaig at tinanong ko ulit ang pangalan nito. Pero gaya ng nauna ay wala pa din itong imik. Kaya agad kong inusal ang espiritual na espada ng mahal na San Miguel Arcangel. At doon ay itinarak ko sa magkabilang dibdib ng matanda. At sa puntong iyon ay laking gulat ko nang may mabilis na nilalang na napadaan sa aking likod at hinablot si Pia mula sa tagiliran. Tapos agad niya itong sinakala. Nahablot ng nilalang ang aking anak at naibato ng ilang dipa. Pero sinabi sa akin ni Pia na maayos naman ang kanyang kalagayan at tapusin ko na ang demonyong nakasapi sa ina ni Ariel. Pero sa kabilang dako ay naaninagan ko ang halimaw na aking nakasagupa. Buhay pa ang aguwak na si Doria na nakalabang ko kanina. Paggamat mukha na itong mahina, ay delikado pa rin ito kung hindi ko seseryosohin. Ipinasa pala ng demonyong nakasanib ang lahat ng kapangyarihan nito at lakas kay Doria. Kaya pala ito muling nabuhay upang makabawi sa amin. Umusal ito ng hindi maintindihang salita at tumawa ng tumawa. Halos manlumo ko sa aking nasaksiyan. Pero ang inisip ko na lamang ay kung paano ito matatalo at magagapi. Sa puntong iyon ay labis akong nag-aalala dahil si Doria ay pinasahan ng lakas ng demonyo upang kami ay matalo. Ang masaklap pa ay hawak niya sa matatalas niyang kamay ang leeg ng aking pinakamamahal na anak. Pero ilang sandali lang ang lumipas ay nabitawan ng halimaw ang pagkakahawak nito sa leeg ni Pia dahil sa ito ay buong lakas na hinampas ni Ariel ng bangkuhan. Napaiktad ang halimaw habang naitulak nito si Pia pasubsob sa harap ni Ariel. Napansin kong wala na itong malay. Sinenyasan ko si Ariel na bumaba na sila at ako na mag-isa ang haharap sa halimaw na si Doria. Buong lakas akong sinalakay ng halimaw gamit ang matatalas nitong mga kuko at tuka. Habang iniiwasan ko ang mga ito, ay pinilit kong ikarga ang isang dekalibreng tigalpo mula sa aking kuya. Panay singa patahagok ang halimaw dahil sa mga pag-ilag kong ginagawa. Subalit alinman dito ay walang tumatama. Napansin kong iisa lamang ang estilo at mga galaw ng halimaw. Subalit ang aking iniisip ay hindi ko siya matamaan at hindi niya rin ako matamaan. Agad naman akong bumuelo ng aking katawan. Kailangan kong magsakripisyo. Sinala ko ang isang matinding atake ng halimaw, pero sinigurado ko na ang aking mga kamao ay nakargahan na ng tigalpo at sabay buong lakas na isinalpak sa halimaw na nooy papalipad na. Tinamaan ito ng ubod ng lakas, dahilan upang mapasuka ito ng dugong kulay itim at may napakalansang amoy. Pero hindi ito ininda ng matanda, tapos ay tumuwad ulit ito upang umatake. Sumugod muli ang halimaw sa akin. Pero kahit hirap na ang halimaw na si Doria, ay pilit pa din itong lumalaban at pumapalag. Kaya naman sa puntong iyon ay napagdesisyonan ko na natatapusin ko na si Doria. Mahinay akong umusal ng panalangin ng pasasalamat at sabay pakawala ng tigalpong panapos sa anumang uri ng elemento sa kaliwa. Isang tarak lamang sa leg ng halimaw na iyon ay agad na itong bumagsak. Doon ko nasabi na sigurado na ang aking tagumpay. Halos humiwalay ang ulo ng halimaw sa leg nito dahil sa lakas ng puwersang aking pinakawalan. Ilang sandali pa lamang ay nawalan na din ako ng malay. Makalipas ang ilang oras ay nagising ako sa isang maliwanag na silid na may mapuputing ilaw. Kahit masakit ang aking buong katawan, ay pinilit kong luminga-linga.
Doon ay nakita ko sa aking tabi si Pia at si Ariel. Naandun na rin sa gilid ang ina ni Ariel na alalang-alala sa akin dahil sa napakarami kong sugat. Bugbog man ang mukha ng nanay ni Ariel ay mistula itong walang maalala at hindi man lang nasaktan. Laking gulat ko nang yumuko ang ina ni Ariel. Sabi niya ay tanda daw ito ng pasasalamat sa akin. Ubos na ubos naman ang pondo ko at mga espiritual na enerhiya. Gayon din ang aking katawan. Hinang-hina ako subalit tinatagan ko ang aking sarili at nagpasalamat din ako sa Puong May Kapal dahil hindi niya ako pinabayaan. Ilang buwan ang makalipas ay nakapagpakasal na sina Ariel at Pia. Subalit hindi pa din bumabalik ang demonyo na gumambala sa kanilang pamilya. Hanggang sa ilang taon pa ang lumipas ay inalok na ako ng pamilya ni Ariel na sa Maynila na manirahan upang makasama ko ang anak ko at ang dalawang apo. Habang nasa Mindanao si Lola Dolor, ay patuloy ito nagpondo ng mga dasal at orasyon ito. Kaya nang bumalik ito ng Maynila ay buong buo na ulit ang pondo at bakod ni Dolor. Ilang buwan nang makalipas mula ng pagbalik ni Dolor sa Maynila, ay may isang hindi inaasahang panauhin si Pia na naparoon sa kanyang ina. Sa punto de vista ni Dolor, nanlilisik na mga mata ang sumalubong sa akin nang tignan ko yung bisita. Ayon sa aking anak ay ito daw ay tubong Dumaguete at may ilang taon na din sa Maynila bilang factory worker. O iya, kamusta ka naman? Bati ko rito. Subalit imbis na ngiti ang itapon nito sa akin ay maasim na tingin lamang. Agad naman akong sumenya sa aking anak na si Pia na nooy kumukuha ng tubig na maiinom ng mga sandaling iyon. Anak, akin na muna ang tubig na iyan. Sabay pilit na kinuha ang baso sa kamay ng nakatulalang si Pia. Habang hawak ko ang baso ay patuloy ko itong inuusalan ng orasyon ng panggagamot sa tubig sabay abot sa ngayoy nakangiti ng sigil. Paglapat ng tubig sa lalamunan ng dalaga ay agad itong nagkikisay na labis na ikinatakot ni Pia. Agad akong tinanong ni Pia na kung anong nangyayari. Sumagot naman ako na may gumagambala sa kaibigan mo. Isang nilalang na hindi ko alam kung ano ang tawag. Subalit isang magandang babae na ang leg ay humahaba ng ilang metro. At ayon sa nilalang ay inggit na inggit ito sa buhok ng kaibigan ni Pia. Kaya nakapulupot ito sa leg niya at sumasama kung saan saan. Ayaw nitong lubayan ng kaibigan ni Pia na si Jill. Engkantong tamawo yata yan, mama. Wika ni Pia. Tumango naman ako bilang tugon at agad akong umusal ng pantawag ng nilalang na gumagambala. Subalit bago ko pa ito matapos, ay bigla naman ito nagsalita ng kung ano-ano sa iba't ibang boses. Halos panawan ako ng ulirat nang unti-unting umunat ang leeg ng babaeng si Jill. Agad naman itong pinigilan ni Pia dahil sa mapupunit na ang balat nito sa leeg dahil sa kinakamot niya ito. Mababakas mo na rin ang pagdurugo nito. Napansin ko na rin na wala na ang itim sa mata ng dalaga. Kaya nag-orasyon kaagad ako ng pamako at panggapos upang hindi na ito makatakas. At dito ay nagsimula na ako magtanong sa kanya na kung sino ang nakasapi sa taong iyon at kung anong uri ito ng nilalang. Labis naman akong nabahala dahil sa laki ng boses nito na mistulang barakong toro na nag-ahamok. Pinilit ko itong sumagot, subalit mga pag-aray at pagsigaw lamang ang itinutugon nito sa akin. Nang mainis ako ay tinarakan ko ito ng isang sinag ng susi general. Agad itong nagsisisigaw at nagsalita. Rokoto ang aking pangalan at ako ay isang engkantong itim na tamawo. Lumaki ang aking mga mata sa narinig ko. Tapos ay agad akong umusal ng pamarusa at sabay tarak sa tagiliran ng dalaga. Bumulahaw ito ng sigaw at panginginig. Nagsusumigaw ito sa sakit dahil sa mga pamarusang ikinabit ko rito. Kung ano-ano pang sinabi ng nakasapi kay Jill na kaya lang naman daw siya nandon ay pinoprotektahan niya daw ito sa mga masasamang tangka sa babae. Anong pinoprotektahan? Ginagawa mong baliw yung taong yan. Lulukaban mo tapos hihigupin mo ang lakas para mabuhay. Kaya agad na akong umusal ng pamarusa na paniguradong iindahin nung nilalang. Isa-isa kong itinarak ang mga orasyong pamarusa
sa bawat parte ng katawan ni Jill. Bumulahaw ng iyak yung nilalang at nangakong lulubayan na ang dalaga at kailanman ay hindi na babalik upang manggambala. Pumayag naman ako upang tuluyan niya na itong lubayan. Nag-usal naman ako ng orasyong pambalik ng wisyo at agad na humikbi si Jill at nagsimula mag-iiyak. Dahil ayon sa dalaga ay gumaan at umayos na ang kanyang pakiramdam. Inusalan ko rin ng panselyo ang bunbunan ni Jill at pinainom ko din siya ng tubig na may orasyong panlinis upang tuluyan ng lumayas ang engkantong itim. Hanggang dito na lang po ang aking kwento, mga kalakbay. Maraming salamat.